ang sumasampalataya daw po sa Diyos, ayon sa sinasabi po ng Biblia, mula sa puso, mula sa kanyang puso, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Alright? So, kaya nga po, may mga katotohanan po akong ibabahagi sa atin. At makikita po natin, bakit po ba tayo inanoint para mag-overflow? Anong dahilan, no? Bakit ka pinahiran ng langis? Alright? Bakit tayo mamaya papahiran ng langis? Kasi naniniwala po tayo na tayo mga mananampalataya, tayo po'y nabubuhay with a purpose. Sino po sa inyo nag-a-agree? Nabubuhay ka kasi may purpose ang buhay mo. Hindi ka lang suntok sa buwan. Hindi ka lang aksidente. At ako po naniniwala walang aksidente sa Panginoon. Can I hear aloud? Amen. No? The oil is in the crushing. And that is the reality. No? May anointing saan? Sa mga pagbasag. May anointing sa mga pagsubok. Akala lang natin wala pong nangyayari. Akala lang po natin pinahihintulutan na sakit nang walang dahilan. Pero ako po naniniwala, pinapahintulutan ng Panginoon ng crushing. Pinapahintulutan ng Panginoon ng pagkabasag. Kasi mula sa pagkabasag, lumalabas ang alin? Ano po lumalabas? Ang anointing. Lumalabas ang oil. Mula sa pagkabasag, lumalabas ang anointing wherein nakakatulong po ito hindi lamang po sa personal nating lakad sa Panginoon as well as sa mga taong nakapaligid po sa atin. The olive was pressed, the vessel was broken, and the anointing was released. Kaya nga po every time na pinipress ang olive, every time na pinadadaan sa pagsubok, every time na pinadadaan sa mga matitinding challenges ng buhay, alam niyo po, lumalabas ang pinakadalisay at pinakamagandang oil na kung saan magagamit ng Panginoon. Kasi bakit? Mula po sa mula po dyan sa pagkadurog, may lumalabas na anointing. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, mula sa pagsubok may anointing? Naniniwala po ba kayo doon? Ha? Well, hindi po anointing. Sabi sa katabi mo, anointing. No? Yung maglalakad ka pa lang, tindig mo pa lang, ang tingin ng mga taong nakapaligid sa iyo, anak ng hari. Ang mindset ng mga mananampalataya, anak ng Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Kaya walang kinatatakutan ng mga mananampalataya. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pag may pagsubok yan, ipapagpag ang pagsubok. Maniwala ka, pagkatapos ng pagsubok, babangon yan. Tatayo ulit at magpapatuloy. Kasi bakit? Maliwanag sa kanya. Hindi siya magre-retain sa pagsubok. Bagkos ang focusan niya, yung mga bagay na alam niyang doon siya tinawag ng Panginoon. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pangalawang katotohanan, anointed for the fire. Pinahiran po tayo para sa apoy. No? Naniniwala po ba kayo yung katabi mo nag-aapoy sa pananampalataya sa Panginoon? Tingnan niyo po sa mata. No? Nag-aapoy po ba yan? The oil was tested in the flame. Faith was proven. Sinubok na po yan ng panahon. Ang dami na po niyang pinagdaanan. No? Ang dami na po niyang testing. No? Alam niyo po yon, yung ropes were burned. And the Son of God showed up in the furnace. Remember, no? Nung inagis po, yung tatlong magkakaibigan, Shadrach, Meshach, and Abednego, in the burning furnace, nakita po nila. Ano nakita nila? Tatlo yung inagis nila. Ilan na nakita nila? Naging 4. Tinatanong nila, at up until today, no? Maraming mga Bible scholars, sinasabi nila, sino yung pang-4? Huh? Sino kaya yung pang-4 na yon? 3 lang naman silang inagi sa apoy. 3 lang silang dinarang sa apoy. Hindi lang nga darang Pag sinabi mong darang, parang ginanon lang 3 silang yung talagang, alam niyo po yon, niluto. Meron po ba dito niluto ng pagsubok?
Mukha po bang lutong-luto na yung katabi mo? Mukhang hindi pa. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kasi pag hindi pa yan naluto ng pagsubok, maniwala po kayo sa akin, iahagis ulit yan ng Panginoon para makita at lumabas ang totoong pananampalataya. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Bakit sinusubok? Bakit kailangang ilagay sa apoy? Para makita ng Panginoon kung itong anak ko na to ay magtitiwala sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Para makita ng Panginoon kung talagang nagkakaroon ng maturity ang mga mananampalataya. Dadaanin, idadarang sa apoy, padadaanin. Can I hear a loud amen? Marami na po ba tayong apoy na pinagdaanan? Hello? May kausap po ba ako ngayon? Pangatlong katotohanan, walking in the overflow. Ang mga mananampalataya dapat daw po lumalakad saan? Sa pag-uumapaw. Saan umaapaw, pastora? Sa pagpapala? Amen. Ay, parang mahina. Saan umaapaw, pastora? Sa pagpapala? Amen. Lord, lahat ng nag-amen, patuloy na pagpapalain mo. Saan nag-uumapaw? Sa anointing? Amen. Maniwala po kayo. Ayan yung mga mananampalatayang hindi dahil great pretender, kundi alam niya ang katotohanan na sa kabila ng pinagdadaanan niya, may Diyos siyang kasama. At alam niyang matatapos din ang lahat. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, may mga katotohanan po akong babanggitin sa inyo ngayon, ang anointing saan nanggagaling. Overflows comes after obedience. Yung pag-uumapaw, no? Mangyayari lang daw po yan, dumadating yan pagkatapos ng alin, ng pagsunod. Agree, disagree? Ha? Overflow is not an accidental. It is the result of what? Of obedient endurance. Na pag nakita ng Panginoon, itong anak ko na to nagpapatuloy sa pagsunod, sinisikap na lumakad ayon sa kabanalan, sinisikap na lumakad ayon sa katuwiran, sinisikap na maglakad o lumakad sa mga bagay na pinadadaanan sa kanya ng Panginoon ng may katapatan, mga magulang at mga kapatid, doon lang daw po sumusunod ang pag-uumapaw. Kaya nga pag nakita yan ng mga ibang tao, sasabihin niyan, yan ba yung may problema na pinagdadaanan? Yan ba yung may sakit? Mukha namang walang sakit. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Yan ba yung sabihin mong dumaan sa matinding pagsubok, pero ito pa rin ngayon nakatayo at nakabangon? Kaya nga alam niyo po, maraming mga tao sa paligid natin, no? Pag titignan nila tayo, ang talagang tingin nila sa atin, we are great pretender. Why? No? Maraming mananampalataya, wounded na, yet nagpapatuloy pa sa Panginoon. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Maraming mananampalataya, sinubok na ng panahon, yet nagpapatuloy pa rin sa Panginoon. Sino po sa inyo mag-a-agree? We cannot skip Gethsemane and jump into the upper room. Kasi may mga pagkakataon na inaalaw ng Panginoon na daanan mo ang Gethsemane experience. Yung panahon na kung saan nakita ng Panginoon yung tindi ng kanyang pagdadaanan. Pero alam niyo po mga magulang at mga kapatid, hindi basta nakarating ang mga disciple sa upper room agad. Yung binaba agad sa kanila yung anointing. Yung bumaba, yung banal na espiritu sa kanila, hindi agad nakarating. But bagkos mga magulang at mga kapatid, marami silang pagsubok na pinagdaanan. We cannot bypass the fire and expect the flood. Hindi po natin pwedeng i-bypass yung apoy pagkatapos aasa tayo na dadating ang pagbaha. Palagay ko po, kung merong ang mga taga-kalumpit, kung merong hindi inaasahan, ayaw na ng baha. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pastora, pag tinanong mo kami sa kalumpit, ayaw na namin ng baha. Sino po sa inyo na-enjoy? Medyo tuyo-tuyo na po tayo ngayon. Tuyo na po ba tayo? Gusto niyo po ba magtuloy-tuloy ang tuyo na yan? No? Sabi nga natin kagabi, tayo mga mananampalataya, we have the power. No? Ibig sabihin, may kapangyarihan tayo. Sabi ng Acts 1 verse 8. No? Kapag po tayo nanampalataya, when the Holy Spirit comes on you, you will receive power. Sabihin sa katabi mo, power. Power ba? Power. Makaka-receive ka ng kapangyarihan. Maliwanag ang Bible eh. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga disciple niya, huwag kayong kikilos pag wala pa ang banal na espiritu. You remember the upper room experience?
Nandun sila sa upper room. Sabi ng Panginoon sa kanila, hindi kayo, aalis ako dito, pero yung makakasama nyo, forever nyong makakasama. Kaya nga mga magulang at mga kapatid, bakit ang mga mananampalataya walang takot na humaharap sa mga pagsubok ng buhay? Bakit ang mga mananampalataya walang takot na magtuloy sa hamon ng buhay? Kasi bakit? Maliwanag po sa atin na kasama natin ng Panginoon anumang sitwasyon ng ating mga buhay. Kung nag-aagri ka dyan, papalakpak ang mga kamay na yan para sa Diyos na buhay. Mga magulang, no? Meron po tayong kasama. Sabi nga, parakletos, sabi natin kagabi. Ano yung parakletos? Meron kang legal helper. No? Meron kang legal helper, may comforter ka, and that is the Holy Spirit. Kapag natatakot ka na, pray that the Holy Spirit, no, ang magbigay sa iyo ng lakas to overcome fear. Si Holy Spirit ang magsasabi sa atin na, anak, huwag kang mag-alala, kasama mo ko at kasangga mo ko. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Mga magulang at mga kapatid, sabi ng Psalms 23 verse 5, Thou prepares a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Sabi po sa Tagalog, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kaya nga, ito po, nung sinabi po ni King David to, sa harapan ng kanyang mga kalaban, ipinapahiya ng Panginoon yung kanyang mga kaaway. Kasi bakit? Hindi naman sa lahat ng anak ng tatay ni David, hindi naman siya yung talagang hari na nakikita ng mga tao eh. Kasi bakit? Ang David lang isang payatot, isang binatilyo. Kaya nga nung tinatanong na, tumingi na ng hari ang mga taga-Israel during that time. No? Binigay sa kanila si Saul. You remember the story? Natatanda po natin yung story? Nung humingi sila ng unang hari, ang binigay sa kanila si Saul. Pero nung gusto ng palitan ng Panginoon, dahil medyo may pagkaibil na, sa dulo ng part ng buhay si Saul. At nagsiselos na siya dito sa paparating na bagong hari. No? Nung pinapapili na kung sino yung susunod na hari, ang tinuturo ng iba, yung mga kuya ni David. At sinong mag-aakala na yung isang payatot at mukha namang hindi pipiliin ng Panginoon para maging hari, yung pala ang tinuring ng Panginoon at ginawang hari ng Israel. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Minsan makikita natin at titignan natin, bakit? No? Kaya po siya pinahiran ng langis para mag-overflow. At ikaw na mananampalataya, kaya ka pinahiran ng langis para mag-overflow. Pag nakita ka ng katrabaho mo, ang makikita nila, si Kristo sa buhay mo. Hindi yung Kristong, logis. Ano, may kausap po ba ako ngayon? May kausap po ba ako ngayon? Sabi mo sa katabi mo, si Kristo. Hello? Kasi bakit? Ang dahilan kung bakit po tayo nagpapatuloy sa lugar na ito at nag-aaral ng salita ng Panginoon to become like Christ. So paano ako magiging kamukha ni Kristo kung ang dating lakad ko, yun pa rin ang lakad ko ngayon? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Paano natin sasabihin, gusto natin ng double portion, pero we are in the same old routines. We need change. Kailangan po natin ng pagbabago. At kailangan po natin, sino po sa inyo dito, sabi nga ng kanta natin, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Totoo po ba, binabago tayo ng Panginoon araw-araw? Parang hindi pa rin sigurado yung katabi mong binabago ng Panginoon Wala na tayo sa dating buhay natin. Pag magpapa-identify ka kay Kristo na anak ka ng Diyos, you must walk like as sons and daughters of Christ. Lalakad kang kagaya ng isang anak ng hari. May anak po ba ng haring lulugo-lugo? May anak po ba ng haring laging sinasabi, oo nga, wala kaming pang-ulam ngayon? Meron po bang anak ng haring parang timawa? Meron po bang anak ng haring tingin sa sarili maliit? Pag anak ka ng hari, you can what? You can exercise your faith. Daddy, nagtatrabaho kasi ginagawa ko yung pagiging anak ko, ikaw bahala sa bills namin. Sino po sa inyo gusto ganon? Yung sinasabi mo sa Panginoon, Lord, kampante ako, bahala ka sa bayarin ko, taas ang kamay.
Lord, kampante ako, ang exam ko, ikaw ang tutulong sa akin. Lord, kampante ako, ang kagalingan dadaloy simula ulo hanggang talampakan kasi anak mo ako. Alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, let us exercise our faith. The oil came before the overflow, no? And the oil came in the presence of the enemies. Ang langis, lumalabas po siya every time na tayo po ay sinusubok. Every time na tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. The anointing prepared David not to hide, no? But to overflow. Yung pagpapahid po na inanda para kay David, hindi para itago, kundi para si David ay mag-overflow bilang isang anak ng Panginoon. Kaya nga, alam niyo po, malalaman mo daw na anak yan ng Panginoon pag nilakaran na niya ang pagiging anak ng Diyos. Amen? Pwede bang hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, lakaran natin ang pagiging anak ng ating Panginoon. Amen? Amen? Kapag nakita ng Diyos na sinuko na po natin ang lahat, no? When God sees you've submitted and crushing, maniwala po tayo mga magulang at mga kapatid, mag-stood po tayo in the fire. Makakatayo po tayo sa bawat apoy na pwede po nating pagdaanan sa ating pong mga buhay. Can I hear aloud, amen? Overflow is not for show, it is for service. Okay? Yung pag-overflow, hindi po rin yan para ipakita ay anointed ako. No? Sabi nga natin kanina, kayang-kaya nating alin, pag nanalangin po tayo sa may sakit, gumaling ang may sakit sa pamamagitan mo. Kasi bakit? Maliwanag ang Bible in Acts 1 verse 8, you will receive power. No? Tumutugon ang Panginoon sa pamamagitan ng alin. Ang ino-honor, pwedeng yung alin, yung panalangin ng taong may katawan. Or yung panalangin ng taong nananalangin. Or yung pananampalataya ng mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya po tumutugon ang Panginoon. Kaya nga, ang overflow ay hindi lang alin para ipakita that we are anointed, kundi para ito po ay magamit natin in the service of the Lord. Can I hear aloud amen on that? Number 1, overflow comes after obedience. Gusto mo mag-overflow? Gusto mo sa kabila ng pagsubok, matinding mga pagsubok, nakakatayo ka pa rin sa fire? Nakakatayo pa rin po tayo sa matinding baha ng ating pong mga buhay at bagyo ng ating pong mga buhay? Then, obey. Sumunod po tayo sa Panginoon. Pangalawa, you are the vessel and the river. Pangalawang katotohanan po, tayo po ay alin? Tayo po ay mga sisidlan. Alam niyo po yung sisidlan? Lagayan. No? And at the same time, river. Bakit? Para mag-overflow. Ano po yung passage? John 7 verse 38. Pwede po ba nating basahin? 1, 2, ready? Sa John anak. John 7:38. Basahin po natin. 1, 2, ready, begin. Oh, sabi ng Bible, he that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of water. Ginamit po dyan sa English translation, belly. Pero alam niyo po sa Tagalog, ang ginamit, puso. Tingnan niyo po ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So, ibig sabihin, ang mga mananampalatayang lumalakad ayon sa katuwiran at kabanalan, no? Ayon sa nais ng Panginoon sa kanyang buhay, nag-overflow sa kanyang puso. Alin, ang dumadaloy daw sa kanyang puso, tubig na nagbibigay buhay. Okay? Ibig sabihin, lahat ng lumalabas sa kanya ay alin, tubig na nagbibigay buhay. So pag nagsalita yan, hindi yan magsasalita ng maglalabas ng sumpa. Kundi magsasalita yan ng alin, ng salita na maglalabas ng alin, ng buhay. Kaya nga pag may kausap yan, hindi yan magsasalita ng hindi maganda. Can I hear aloud the amen on that? Mga magulang at mga kapatid, gusto mo mag-overflow? Gusto mo double portion? Dapat ang unang binabago po natin yung laman ng ating pong mga labi.
Sabi ng Bible, kung nananampalataya yan, ayon sa nasusulat, mula sa kanyang puso, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So, ibig sabihin, kung tubig na nagbibigay buhay ang lalabas dyan, lahat ng makakausap dyan, mai-encourage. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pwede po ba practicein natin, magbigay ka ng isang adjective, isang salita dyan sa kanan mo, sa kaliwa mo na magpapalakas sa kanya. Anything, Tagalog, na ano pong sasabihin mong salita magpapalakas sa kanya. Sige po, I'll give you a seconds or minutes. Come on. Ano sasabihin mo dyan sa katabi mo magpapalakas sa kanya? Anong magpapalakas sa kanyang salita? Tanungin ko po kayo, lumakas po ba yung katabi mo? Dapat lumakas. Ano sabi ng Bible? Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso, dadaloy ang tubig na nagbibigay ng? Pumapatay po ba? Di. No? Kaya nga ang mga taga-Light Church Kalumpit, ang mindset niyan, ang unang babaguhin yung pananalita. Walang salita, walang mga salita na lalabas dyan na alin, mura. Pwede po ba yon? Kung dati pala mura, sabi ko nga po sa inyo, nung ako po ay bata, kahit matanda, minumura ko. Dahil laki po ako sa squatter, yan po yung bagay na iniiyak ko sa Panginoon bago ako nakakilala. Pag binabalikan ko yan. Kasi bakit? Walang bata, walang matanda, minumura ko. Ano ngayon? Pag yung kaaway ko, nagsumbong sa nanay niya, anong sasabihin ko sa nanay niya, tsaka sa kanya, pagbuhuling ko kayong dalawa ang tapang ko po, ang payatot ko nung bata ako, pero ang tapang ko. Pero alam niyo po, sabi niya, walang respeto, walang ganyan. Walang dating sa akin yung sasabihin ng matanda. Kaya nga alam niyo po, buti na lang, grade 5 ako. Naengkwentro ko ang Panginoon. Kasi mula po doon, nung ko nakita kung gaano kasama at kabasura yung buhay ko nung bata ako. Doon ko po nakita, no nga no Lord, sabi kong ganon, pagbabalikan ko yung dati ko, alam niyo po, sa aming magkakapatid, pag sinasabi nila, kasi po yung palayaw ko, tata. Sa Bisaya, or sa province po namin, ang ibig sabihin ng tata, palangga, mahal. Yun po yung tata. Palayaw ko, tata, pag narinig nila yung pangalang tata, ay naku, grabe yung bata na yun. Pasawa yun. Nakikita niyo po si Amon, medyo may pagkamabait, mas matindi po ako sa kanya. Mas matindi po ako sa kanya. Pagbabalikan ko yun, magmatanda, namumura ko. Sabi ko nga, alam niyo po, nung nakakilala ko sa Panginoon, nahiya ako. Kasi bakit? Yung bata na mapayat din, nakakagaya ko, na sinasabunutan ko sa jeep. Kasi lagi akong yung mga pinsan ko sinabi, uy, sabi ni Bulay, ganito ka daw, kahit hindi po totoo yung sinabi sa akin, utu-utu po ako. Ang gagawin ko, ganun dadaling ko po siya sa jeep. Doon sa jeep, ang payat-payat pa niya po siya. Kung ako payat, mas payat po siya. Sinasabunutan ko, alam niyo po yun. Nung nakakilala ko sa Panginoon, pag nakikita ko siya, sabi ko, Lord, yung sinasabunutan ko, ito. Alam niyo po, nung nalaman niyang, na ako, pastora na ako, Rose, pastora ka na pala, siya yung unang tuwang-tuwa. Tuwan-tuwa po siya. Sabi ko, alam mo, Cherry, kung ano may nagawa ko sa iyo nung bata tayo, tawarin mo ako. Grabe yun. Walang magulang na nagpalaki. Yung tatay ko, tatatlo ang trabaho. Talagang tricycle driver, nagdi-deliver ng tinapay. Tapos sa gabi, sumasideline pa ng barangay tanod. Umuuwi sa amin, 2 oras lang ang tulog, 3 oras lang ang tulog. Ang nanay ko nag-a-abroad. Pero alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, salamat sa Panginoon kasi merong teacher na ginamit ang Panginoon para makakilala po ako. At mula po dun sa teacher na yon, doon po nagbago ang lahat. Alam niyo po, araw-araw, yung teacher ko na yon, hanggang ngayon, pinapasahan po ako ng memory verse. Siya po yung unang babati sa akin at magbabasa po sa akin ng mga good morning at mga Siya po iyon. Hanggang ngayon, sabi ko nga sa kanya, Ma'am, alam niyo po, kung di po niyo, akala ko dati, nagdadrama lang si Ma'am. Kasi bakit? Pagdating po niya sa school, lagi po siyang nag-share, tapos umiiyak-iyak pa. Alam mo, sabi ko, bakit kaya umiiyak-iyak to? Alam niyo po, nung salita na ng Panginoon yung sinasabi niya sa akin, di ko maintindihan, pero ako na rin, umiiyak-iyak na rin ako. Sabi ko, pareho na kami.
Pareho na kami. Samantalang dati nung nagsishare po siya, talagang sabi ko sa kanya, Ma'am, alam niyo, hindi kita makakalimutan. Kasi nung dati, sabi kong ganun, talaga. Kung hindi ako nakakilala sa Panginoon hanggang ngayon, pati matatanda, minumura ko pa din. Pero alam niyo po, pinagsisisihan ko po lahat ng mga bagay na nagawa ko po nung bata ako. Sino po sa inyo naniniwala? Pag ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, walang mga lumalabas na pangit na salita. Pag naiinis na yan, wala maririnig na, Hello, may kausap po ba ako ngayon? No? Huwag tayong magkaroon ng expression na parang ang dating ay minumura natin yung kasama natin. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kasi ang sabi ng Bible, sabi dito, out of his belly shall flow rivers of living water. Mula sa kanyang belly. Sa Tagalog translation, mula sa kanyang puso. Lumalabas ang salita, lumalabas ang alin. Lumalabas po yung mga bagay, dadaloy ang mga bagay na nagbibigay ng buhay sa mga taong nakakausap niya. Can I hear a loud amen? Yung word na belly in Greek, koilia, na ang ibig sabihin, inner man. Merong something. Pag sinabing inner man, and that is the spirit. Sabi nga natin kagabi, ang Espiritu ng Diyos nasa sa atin. Kaya nga we can command na yung pagpapala pumasok sa ating mga bank account. We can command na yung utang babayaran, mababayaran. We can command na na yung sakit gagaling. Kasi bakit? Maliwanag yung Acts 1 verse 8 that we have power. When the Holy Spirit comes on you, you will receive power. No? Kaya lang, maraming mga mananampalataya, no? Ang mindset, hindi anak ng Diyos. Pero sino po sa inyo dito, ang lalagay niya sa kanyang kaisipan, anak siya ng Panginoon. At kaya niyang mag-manifest. Kayang mag-manifest ng kagalingan, kayang mag-manifest ng pagpapala, kayang mag-manifest ng mga anointing, kayang mag-manifest. Kasi bakit? Anak ng Diyos. Ang mindset, anak ng hari. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, anak ng hari? Mukha po bang anak ng hari? Pag anak ng hari yan, dapat ang tindig niyan, anak ng hari. Pag nakausap yan, ang salita, anak ng hari. Can I hear a loud amen? In the other words, what was being conceived in pressure and proven in fire is now ready to be birthed in the earth. So ibig sabihin, lahat ng alin, lahat ng nakonceive, lahat ng pinanganak sa pressure, sa proven, sa fire, alam niyo po kung ano lalabas? Manganganak yan. Manganganak ng alin? Ng tao? Hindi po. Manganganak yan ng mga mabubuting bagay mula sa Kanya. Kaya makikita mo, alam niyo po yun, yung anointing niya nakakahawa. Kung nakikita mong naglilingkod yan, ang sasabihin mo, ay gusto kong maglingkod kagaya niya. Kung nakikita mong nagpapatuloy sa kabila ng pagsubok, ang sasabihin mo, ay gagayahin ko siya kasi nagpatuloy din siya sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdadaanan niya. Can I hear a loud amen? You are no longer just carrying oil, but you are conduit for living water. Hindi ka lang basta may hawak ng langis, kundi ikaw mismo ay daluyan ng tubig ng buhay. Kaya nga, pag sinabi mong daluyan ng tubig ng buhay, pag nagsalita yan, ang lahat ng sasabihin niya, puro maaayos na pananalita. Can I hear a loud amen? Sabi mo sa katabi mo, not a drop. Hindi siya patak. Sabi ng Bible, it is not a twinkle. It is not a trickle, no? Hindi siya patak. Kundi ano siya? Rivers. Umaapaw. Can I hear a loud amen? Kaya nga makikita mo yung buhay niyan, kapag halimbawang may pangangailangan, hindi siya basta-basta nayayanig ng pangangailangan. Never. Kasi bakit? Ang mindset niya, Lord, kaya nga ako po, sa totoo lang po, ine-exercise ko po ito sa faith, yung pananampalataya ko, ine-exercise ko, Lord, sa iyo po ako nag-work. You are my Father, and I am your child. Bayaran mo yung kuryente, Panginoon. Tatay ko siya eh. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Naniniwala tayo, yes, kailangan mo pagtrabahuhan. Pero alam niyo po ba, naniniwala po ba kayo that sometimes people also use other people? Alam niyo po yung mindset ng isang anak ng Panginoon, Lord, provided mo. Kasi, sino po sa inyo dito, gumising ng umaga, inisip niya kung ano kakainin niya? Sino po nag-iisip ng kakainin na tiluluto? Di po ba nanay? Di po ba yung tatay? Di po ba yung mga head of the family? Yung anak, gigising na lang yan. Maniwala ka, magtatanong yan, ano almusal, nanay? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Ang mindset ng isang anak, Lord, gagawin ko, susunod ako sa iyo.
pero naniniwala ko, ikaw ang bahala sa pangangailangan ko. That's the mindset ng mga anak ng Panginoon. No? This is the Holy Ghost overflow sa'yo. Bakit? Ay, mukhang, sino sa inyo dito lagi na pagkakamalang maraming pera? At pag may lumapit sa'yo, hindi mo masabing, so, totoo lang, 160 nga lang yung laman ng Gcash ko. Hello? Hindi mo pa maamin. Tingnan mo yung katabi mo, mukha po ba yung mayaman? Lagi po ba yan na pagkakamalang mayaman? Kasi bakit? Hindi halata. Kasi ang mga mananampalataya, kahit magpagsubok, nakangiti. Hello, may kausap po ba ako dito? Kasi ang mga mananampalataya, kahit may pangangailangan, nagpapatuloy sa Panginoon. Kasi ang mga mananampalataya, sa kabila ng matitinding pagsubok, kaya pa rin sabihin, Panginoon, itataas ko ang aking mga kamay at mananampalataya ako sa iyo. Can I hear aloud, amen? Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Ito po ay nag-uumapaw na Espiritu ng Diyos sa buhay ng mga taong naglilingkod sa Panginoon. Hindi lang basta emosyon. It is not an emotionalism. Na kapag sinabi mong, ay, iiyak ako kay Lord ngayon at tawag dito, magsisik ako sa Panginoon, hindi lang po ganun yon. Hindi lang ito hype. No? Hindi lang ito season, kundi everyday ng buhay natin, ang mindset po natin, anak ako ng hari. Dahil anak ako ng hari, maglalakad ako sa buhay na ito na para bang anak ng hari. Kaya pag tinignan ng iba, maniwala po kayo, wala naman talagang laman ng bulsa niyan, 20 pesos lang, pero mukhang mayaman. Bakit? Kahit naman 100 lang galing sa ukay-ukay ang damit niya, kaya niyang dalhin. Ano ngayon kung ukay-ukay? May kausap po ba ako ngayon? Sino po sa inyo dito mahilig sa ukay-ukay? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sino magsasabi na yung suot niyan, binigay lang sa kanya? Meron po ba? Wala naman. Pero alam po, mga magulang at mga kapatid, kasi nga ang mindset ng mga mananampalataya, hindi kami kawawa. Pag anak ka ng Diyos, walang anak ng Diyos na kawawa. Ang mindset, mayaman ako, Lord. Pinagpala ako, Panginoon. Anak mo ko, Panginoon. Anointed ako, Lord. Kaya nga, kahit sino pa ang kaharap, hindi yan matatakot. Pinatawag yan ng presidente, hindi yan matatakot. Pinatawag yan ni mayor, hindi yan matatakot. Kasi bakit? Anak ng Diyos. Hindi dahil you brag, hindi dahil ikaw nagyayabang, kundi alam mo ang Espiritu ng Diyos ay nasa sayo, wala kang dapat katakutan. Kung anak ka ng Panginoon na hindi natatakot kahit kanino, papalakpak ang mga kamay na yan para sa Panginoon. Alam niyo po, merong tagpo sa Biblia, no, Peter's shadow healed the sick. Eto malupit. Sa Biblia, anino pa lang ni Pedro, gumagaling na may sakit. Ano po sabi ng Acts 5 verse 15? As a result, people brought the sick into the street and laid them on beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Dinadala sa mga lansangan ng mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro, matatamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Anino pa lang, gumagaling na. Ngayon mo sabihin na walang kapangyarihan ng mga mananampalataya. Hello? Hello? Alam mo kulang sa katabi mo? Pananampalataya. Maliwanag ang Bible. Pwedeng anino pa lang ng isang mananampalataya, gumagaling na ang may sakit. Shadow pa lang, paglakad pa lang niyang ganon, gumagaling na ang may sakit. Ano sabi ng Bible? Nilalagay sa lansangan. Inihilera yung mga may sakit sa papag para pag dumating si Pedro, anino pa lang niya, makakaranas na yung mga may sakit ng kagalingan. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo? Kaya. Paliwanag po Bible eh. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kaya nga huwag kang matakot pag sinasabi ng banal na Espiritu ang prompting sa'yo, puntahan mo na yung taong may sakit. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, pastor ang gagamitin sa kanya. May mga panahon na yung taong nananampalataya by faith, Lord, gagaling itong taong ito at makakaranas ng healing sa mga oras na ito.
Yung prompting ng Holy Spirit, sundin mo na. Kasi bakit? Mula sa iyong mga kamay, kaya kang gamitin ng Panginoon. Sabihin sa katabi mo, shadow pa lang ni Pedro yun. Hello? Eto pa, malupet. Dito siguro nanggaling yung ginagaya ng mga iba. Paul's handkerchief, cast out demons. No? Kumukuha ng panyo. Pag ginanyan yung panyo, lumalayas ang demonyo. Acts 19 verse 12. So that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick. And their illnesses were cured and the evil spirits left them. Sabi, panyo o damit na kanyang ginagamit, ano ginagawa? Dinadala sa mga may sakit. At gumagaling ang mga ito at lumalayas ang masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. Imaginin mo, Mami, no? Yung huhubadin mong damit. Tapos dadalhin sa may sakit. Ibang klaseng anointing yun. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Gusto niyo po bang makakita ng mga manifestations ng mga signs, wonders, and miracles sa lugar na ito? Then you start to believe. You start to believe. Ang problema sa mga mananampalataya, hindi nila nilalakaran. Alam niyo po, sabi ng Bible, damit pa lang, apron pa lang, panyo pa lang ng taong anointed. Kaya pala maraming, alam niyo na. O kaya yung pinapagpag na ganon, tapos ilalagay yung panyo, no? Pero hindi natin bibenta. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kaya po pala may mga ganon, dito pala galing yun. Pero alam niyo po, hindi na natin gagawin yun. Kasi naniniwala ako, as we lay our hands on sick people, there's gonna be healing on them. Kasi bakit? It flows. Kung nananampalataya ka na kayang gumaling ng taong iyon at yung taong may katawan, kakayanin, at wala nang ipapagawa ang Panginoon sa kanya, pagagalingin siya ng Panginoon. Kaya po pala. No? Kaya nga mga magulang at mga kapatid, lalakaran na lang po natin. Can I hear a loud amen? Sabi mo sa katabi mo, you are a vessel and you are a river. You are the river. No, you are the river. At yung pangatlo, and this is the last na katotohanan, bago po tayo mag-anointing of oil, we are overflow blesses others. Ang yung pinagpapalan ng overflow yung iba. Kaya ka mag-overflow para pagpalain ng iba. Kaya ka i-anoint ng oil para yung anointing mo mag-manifest sa iba din. Maranasan ng iba. Alright? Your overflow is not for elevation itself. Hindi lang para palakasin po tayo. It is for someone else transformation. Kaya nga alam niyo po mga magulang at mga kapatid, magtataka ka pag may nakausap ang tao, minsan hindi mo naman kakilala, pero bakit nagbubukas ang Panginoon ng doors para makausap mo? Kasi may anointing. Kasi may nilalagay sa iyo ang Panginoon na minsan hindi mo maintindihan. Kahapon po, naglakad po kami dito sa may gawi dito. No? Sabi ko, kailangan, Lord, marami kaming mauwin, ikaw na bahala sa amin. Hindi rin po namin kung saan kami mapupunta. Inuna namin si Mami Clarice. Sumunod na po yung ibang mga bahay malapit sa kanila. No, meron po kaming isang mami na nakasalubong, na nakangiti sa amin. Sabi ng Holy Spirit, sige, kausapin mo, ngitian mo. Nakangiti na sa amin. Ay, hello po, good morning. Ay, saan ba kayo galing? Dito lang po, nanalangin po kami sa bahay nila Joy. No? Sa mother-in-law ni Joy. Sabi niya, ay ganun ba? Sabi ko, gusto niyo po bang pag-pray namin kayo? Ay, po, pwede po. Alam niyo po, may bit-bit na may bit-bit na apo. Tinutulak niya yung apo niya. Kinuha niya yung apo niya. Pagkatapos pumasok sa loob ng bahay, pasok po kayo. De, pinapasok kami sa loob ng bahay. And then, the Holy Spirit, prompting na, hindi, sharean mo ng life. Meron po tayong bit-bit na life. At pagkatapos nung shiniran ko, sabi ko, tawag dito, sabi ko, Lord, sabi ko gano'n, bago namin pag-pray, sabi ng Panginoon, sharean mo muna. Nakita ko, na talagang bukas po siya pagdating sa salita ng Panginoon. Ang ending, may gawain na po sa bahay nila. At every Saturday na po iyon. Alam niyo po, naniniwala po ba kayo? Yung overflow blesses others. Kaya ka mag-o-overflow kasi para pagpalain ng iba. Magbubukas ng alin? Magbubukas ng pananampalataya sa mga taong walang pananampalataya. Magbubukas ng alin? Ng pagkakataon sa kanila na makilala po nila ang Panginoon. Can I hear a loud amen on that? Genesis 12 verse 2, I will make you into a great
nation. And I will bless you. I will make your name great. And you will be a blessing. Sabi mo sa katabi mo, you are a blessing. You are a blessing. No? Lahat po tayo ay blessing. No? Huwag mong sasabihin sa katabi mo na hindi siya blessing. No? Pagpapala po iyan. Blessing po yan ng Panginoon. Can I hear aloud, amen? You've been blessed to bless others. Tayo po ay pinagpala para pagpalain ang iba. You've been filled to be poured out. Ikaw po ay pinuno ng Panginoon para magpuno sa iba. Can I hear aloud, amen? Sino po sa inyo dito may mga pagkakataon? Hindi mo naman sinasadya, pero may mga taong nakakausap ka na hindi mo inaakala, yung tao na yun, maya-maya umiiyak na sa'yo. May mga karanasan po ba kayong ganon? Na may mga prompting sa'yo ang Lord na sige, kausapin mo. At maya-maya tumutulo ang luha. Magtataka ka bakit? Sasabihin na sa'yo kung ano problema niya. Kasi bakit? Hindi mo alam mula sa'yo ha, mula sa'yo na mananampalataya, ang hindi mo alam, may mga bagay na sinasabi ka na para sa'yo wala lang. Pero sa taong kausap mo, nilalagyan ng Panginoon ng conviction o nilalagyan ng Panginoon ng something para sabihin sa iyo kung ano man ang kanyang pinagdadaanan. Mga magulang at mga kapatid, ako po naniniwala that when your peace overflows, yung mga taong nakapaligid po sa atin na punong-puno ng chaos yung kanilang buhay, nagkakaroon ng calmness, pumapayapa. When your joy overflows, heaviness breaks off. Yung kabigatan, mamamalayan mo na lang. Yung taong nabibigatan, gumagaan yung pasanin. Kasi bakit? Merong isang mananampalataya na nagpagamit sa Panginoon. When your spirits overflows, demons flee. Lumilipad ang demonyo. Magtataka ka na lang. Chains fall. Yung mga tanikala ng kaaway, bumabagsak. Yung alin? Yung shackles, nalalaglag. And heaven touches earth. At makikita mo, yung taong kausap mo, nakakaranas ng conviction ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. We are not just a reservoir, but you are a river. You are a river to overflow. Ang mga mananampalataya, hindi lang yan basta sisidlan. Hindi lang yan basta dam na pwedeng paglagyan ng tubig, kundi isang ilog iyan na dumadaloy, na habang ang mga taong kausap niyan, walang pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Walang pananampalataya, nagkakaroon ng pananampalataya. Walang takot sa Diyos, magtataka ka, magkakaroon ng takot sa Panginoon. Walang ginagalang na tao kahit pamilya niya, pero magtataka ka, magkakaroon ng respeto sa pamilya niya. Kasi bakit? Merong nag-uumapaw na anointing. Can I hear aloud amen on that? And lastly, pang-4, don't just get filled, but stay overflowing. Huwag lang po tayo basta mapuno, manatili po tayong nag-uumapaw. Sabi mo sa katabi mo, mag-umapaw ka. Ephesians 5 verse 18, do not get drunk on wine, which lead to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niya ang inyong buhay. Sa halip, ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mga magulang, nakasama ko po ngayon, if we will be identified as son and daughters of Christ, sabi ng Bible, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Huwag kang maglalasing, sapagkat sisirain lamang niya ang buhay mo. Sa halip, dapat po tayong mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. We need to be full by the Spirit of God. Stay in His presence. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Stay in the Word of God. Stay in worship. Stay connected to God. Kasi from there, you will experience yung tinatawag na double portion. And you will overflow. Magtataka ka na lang, oo nga Lord, no? Dati, pag maliit na pagsubok, umaayaw na ako. Pero ngayon, Lord, kahit anong pagdaanan ko,
grabe yung pananampalatayang inilalagay mo sa akin. Those who want a double portion, you will not running or walking on the same old routines. Never. Sabi mo sa katabi mo, never. Gusto mo overflow? Gusto mo pagpapala? Gusto mo anointing? Pag gusto mo ng ganyan, hindi ka nalalakad sa parehong lakad mo dati. Kailangan magkaroon ka ng changing of mind, changing of heart. Kasi naniniwala po tayo na binabago, 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 binabago po tayo ng Panginoon araw-araw. Don't be proud when you go to Facebook at magla-live ka, oh, nasa party-party ako. Is that the walk na nais ng Panginoon sa isang mananampalataya? Party tayo! Yan po ba yung lakad na nais ng Panginoon? Pag magpapa-identify ka na anak ka ng hari, dapat ang lakad mo, mindset ng pagiging anak ng hari. Na Lord, hindi ko ipapagamit yung katawan na ito sa demonyo kasi tinubos to ng dugo ng banal ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At yung pinangtubos dito, costly. Hindi mura. Yung pinantubos sa isang palamurang bata, hindi mura. Napakamahal. Buhay. Yung pinantubos sa isang masamang anak, hindi mura. Yung pinantubos sa isang makasalanan ng kagaya ko, hindi mura. Yung pinantubos sa isang makasalanan ng kagaya ko, napakamahal. Dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga magulang at mga kapatid, I want you to remember this morning na yung lakad mo sa Panginoon 2026, baguhin mo. Not the same old routine. Ibabalik ka lang yan sa dating pagkatao. Dahil binago ka na ng Panginoon, manatili kang bago. Dahil inayos ka na ng Panginoon, manatili kang maayos. Dahil, alam niyo po yun, sabi nga natin sa kanta natin kanina, araw-araw, merong pagbabagong ginagawa ang Panginoon. Doon mo makikita na pinapatay mo yung laman, pero binubuhay mo ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan mo. Nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon. Do not grieve the Holy Spirit. Kasi bakit? Once na nalungkot ang banal na Espiritu, lalabas. Wala ka ng conviction. Up to the point na pag magkakasala ka na hindi ka na nakukonvict. Pero alam niyo po, ang mindset ng isang anak ng Panginoon, hindi ko hahayaang dumihan ng demonyo yung katawan na ito. Kung dati dinumihan ng kaaway ang katawan na to, ngayon, no way. Kasi bakit? Anak to ng Panginoon. Hindi ko nahahayaan na ang kamay na ito gagamitin ko sa pagkakasala. Kung dati ginamit ko ito sa pagkakasala, but this time, no way. Kasi bakit? Anak ako ng Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, sa umagang ito, ang salita po ng Panginoon ay buhay sa ating pong lahat. At ako po naniniwala na tayo pong lahat ay tinawag at inanoint po tayong lahat to overflow. Para makita ng mga taong nakapaligid sa atin, we have a great cloud of witnesses. May mga taong nakapaligid sa atin, nagtitingin, tumitingin sa sasabihin natin. May mga taong nakapaligid sa atin, tumitingin sa pamumuhay natin. Yun ba yung mananampalataya? Hanggang ngayon, nandito pa rin. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Mga magulang, may change of mind. Change of mind. Change of heart. Unti-unti. Hindi naman biglaan. Hindi biglaan. Unti-unti. Ang mahalaga, may pagbabago. Kasi bakit? Ang sabi ng salita ng Panginoon, this body is a temple of God. At wag nating gamitin yung templo ng Diyos sa pagkakasala at pagkakamali sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tatayo sa presensya ng Panginoon sa umaga po na ito. The oil was not just for you. The fire was just not for you. Ang langis po hindi lang para sa inyo. Ang anointing hindi lang para po sa atin. Ang apoy hindi lamang para sa atin. Kundi ito po ay para sa mga tao ring nakapaligid sa atin. Now the overflow is ready to bless, ready to heal, and ready to transform.
Kung tayo'y nag-uumapaw, may pagbabago, may transformation, may kagalingan, at merong anointing na lumalabas sa bawat isa po sa atin. Don't just have the anointing. Batayaan po natin yung anointing makita sa ating pong mga buhay. Can I hear a loud amen on that? Ngayon po is our anointing of oil. Ibibless ko po kayo, pipila po dito, itong side na to, pipila pa ganon. No? Itong side na to, pipila pa ganon. Ibibless ko po kayo ng oil. Pero alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, malaki ang magagawa po ng anointing of oil. Kasi naniniwala po tayo, no? Pag tayo po ay in-anoint ng oil, sa pananampalataya natin bilang mga mananampalataya, yung pagsama ng Panginoon, yung pagkilos ng Panginoon na gusto nating maranasan, yung kagalingan, gusto nating maranasan yung tinatawag na transformation, gusto nating maranasan na tayo ay pagpalain ng Panginoon. Sino sa inyo dito gustong pagpalain ng Panginoon? Malaki po yung magagawa ng anointing of oil. Pero alam niyo po, yung oil, ginagamit lang yan. Kasi sabi nga natin, that is also symbol of the Holy Spirit. At pag may ina-anoint in the Old Testament, ginagamit ang oil. No? Even yung mga hari, pag ina-anoint sila, ginagamitan sila ng oil. Kasi para, alam niyo po yun, it is a symbol na kung saan ang pagbaba ng banal na Espiritu sa taong inanoint ng oil ay maranasan niya talaga at magmanifest sa kanya yung pagbabago, magmanifest sa kanya yung healing, magmanifest sa kanya yung tinatawag na pagpapala. Mangyayari po talaga sa kanya yon. Depende sa pananampalataya ng taong tatanggap. Kaya sa umaga po na ito, ako po naniniwala, mga magulang at mga kapatid sa umagang ito, na i-anoint po tayo ng Panginoon. Hindi si pastora ang mag-anoint sa inyo. Gagamitin lang po ako, ililay ko lang yung kamay ko sa inyo, pupunta kayo sa likod, babalik kayo sa upuan ninyo. Pero alam niyo po, yung anointing na yon, nasa pananampalataya niyo pa rin. Kasi bakit? Kasi naniniwala po tayo that the Holy Spirit is within us. Ang banal na Espiritu nasa sa atin. Once we accepted Jesus as our Lord and Savior, ang banal na Espiritu nasa iyo na. Kaya ka nga nakukonvict eh. Kaya nga pag nakakagawa ka ng pagkakamalit, nagkakasala ka, merong konsensya eh. Kasi ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Yun po ang tinatrabaho niya at yun yung ginagawa niya sa ating mga buhay. Today, as we close our eyes and as we bow down our heads, we will continue to ask, no? We will continue to let the Holy Spirit move in this place. Hindi ako ang mag-a-anoint. Ang Panginoon ang mag-a-anoint sa bawat isa po sa atin. Habang nakapikit ang bawat isa, nakayuko po ang ating pong mga ulo. Hallelujah. Let's continue to seek the face of the Lord this morning. Hallelujah. Hallelujah. Ora karabasi karabahay. Just seek the face of the Lord this morning. Seek the face of God. You want to overflow this year of 2026? Then change the way you think. Baguhin mo yung pananaw mo, baguhin mo yung lakad mo. Then you will overflow. You will overflow not just ng mga pagpapala, but you will overflow ng transformed lives, ng binagong buhay. Buhay ng pagiging anak ng hari. Buhay ng pagiging anak ng Diyos. Then you will experience healing. Magtataka ka, bakit ganon? Nung pinananalangin ko na yung sakit ko, nakakaranas ako ng kaginawahan sa aking katawan. And that is the work of the Holy Spirit within you. Ora karabasi karababahay. Hallelujah. Hallelujah. Ora karabasi karababababahay. Holy Spirit, take charge. It is your time. It is your time. Hallelujah. Hallelujah. I will entrust you. I will entrust this day to you. Ora karabasi karabababaha. Let's all lift up our hands towards heaven. Taas mo yung kamay mo sa umagang ito. Habang inaawit mo tong awit na ito. Hallelujah. Seek the face of God. Hallelujah. Acknowledge the Holy Spirit. Acknowledge the third person. And that is the Holy Ghost.
You have the Parakletos. You have the helper. You have a legal helper. You have advocate. Hallelujah. Sikarabahay. Oh, we bless your name. Oh, Rakarabasikarabhay. Wala kang ang katulad kapag nasisilayan ka. Ika'y sambahin. Espiritong banal. Isa pa nating awitin sa Panginoon. Espiritong banal. Dumali ka. Sa buhay ko ay kailangan ka. Kita'y iniibig, maging ng kaluluwa. Yes, oh God, hallelujah. Pag-ibig namin sa iyo'y lumalim pa. Sa iyo'y sumasamo, buhay ko'y hawakan mo. Ang kalapitan mo ay kalakasan ko. Wala kang ang katulad kapag nasisilayan ka. Ika'y sambahin, Espiritong banal. Sa iyo'y sumasamo, Panginoon. Buhay ko'y hawakan mo. Ang kalapitan mo ay kalakasan ko. Wala kang katulad kapag nasisilayan ka. Ika'y sambahin, Espiritong. Sa iyo'y sumasamo, Panginoon. Sa iyo'y sumasamo, buhay ko'y hawakan. Ang kalapitan mo, Diyos, hallelujah, ay kalakasan ko. Wala kang katulad kapag nasisilayan ka. Ika'y sambahin. Hallelujah. Ikaw, hallelujah, na lumalapit sa Panginoon sa oras na ito. Seek the face of the Lord this morning. Hallelujah. The Holy Spirit is within you. Today is the time that we are going to exercise our faith. Hallelujah. You will be empowered this morning. Oh, hallelujah. Ika'y sambahin. Espiritu, sa iyo'y sumasamo. Oh, rakarabasi, karabababababahay. Ang kalapitan mo ay kalakasan ko. Wala kang katulad kapag nasisilayan ka. Ika'y sambahin. Hallelujah. Sa oras po na ito, uunahin po natin yung mga bata. Palalapitin natin po dito, isa-isa po natin. Hallelujah. Ipipila yung mga bata dito sa harapan. Hallelujah. Guided po ng mga teachers natin right now. Walang tumatakbo. Hallelujah. Sikarabababahay. Ora karabashe karababahay. Mga magulang at mga kapatid, have faith in your heart right now that the move of the Holy Ghost in our midst, hallelujah, is manifesting today. Ora karabasi karabababashe karabababahay. Ako'y sumasamo, buhay ko ay hawakan mo. Ang kanapitan mo, ang kalakasan ko. Wala kang katulad kapag nasisilayan. Ora karabasi karabababahay. Hallelujah. Hallelujah. Pipila po tayo dito. Dito po. Pag ganon. Hallelujah. Ora karabasi karababababababababahay. Dalawang line po tayo dito sa harap. Come on. Hallelujah. Lord, I want, Panginoon, the manifestation
manifestation of the Holy Ghost right now. There's gonna be a transformation. Lord, there's gonna be, oh God, right now, healing. Right now, in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, oh God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Rakarabahay. In the name of Jesus right now. Hallelujah. There's gonna be a change of mind. There's gonna be a change of heart. There's gonna be a manifestation of the Holy Ghost. Right now, pagbalik mo sa upuan, mag-worship ka sa Panginoon. Worship, worship. Hallelujah. Hallelujah. It is not just an oil. Hallelujah. God, I want a change of heart. I want a change of heart right now. I want healing. Healing flow. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, Rakarabasikarabbabahay. Hallelujah. You worship God. You worship God. Hallelujah. In the name of Jesus. There's gonna be a transformation. There's gonna be a transformation right now. Healing. Hallelujah. A manifestation of the Holy Ghost. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Rakarabasikarabbababababahay. Oh, hallelujah. Come on, you worship God. You worship God. In the name of Jesus. In the name of Jesus right now. Flow. Flow. Hallelujah. Oh, Rakarabbababababahay. Oh, Rakarabasikarabababa. Right now, Lord, I pray for your anointing. In the name of Jesus, God. Oh, oh, Rakarabbababababahay. Oh, wala kang katulad kapag nasisilayan ka. Ika'y sambahin, Espiritong Banal. Oh, come on, you worship God this morning. Oh, Rakarabasikarabbahay. Buhay ko ay Lift up your hands. Oh, kalapitan mo. God, ang kalapitan mo. Ang kalakasan ng bawat isa sa amin. Kapag nasisilayan ka, ika'y sambahin, Espiritu. Awitin natin sa Ingles. Oh, I'm reaching. Oh, Rakarabbababahay. Ang kalapitan mo ay kalakasan ko. Wala kang katulad kapag nasisilayan ka. Ika'y sambahin, Espiritong Banal. Habang ikaw ay nakapikit, the Lord is moving in your life right now. The Lord is moving in your life right now. The Lord is touching your heart today. The Lord is touching your heart today. Have faith in God. Let the manifestation of the Holy Ghost be manifest today in this place. Ora karabasikarabbahay. May niyayakap ang banal na Espiritu sa umagang ito. May niyayakap ang banal na Espiritu sa umagang ito. May pinapagaling ang banal na Espiritu right now. Walang sakit na babalik. Ang sakit lalabas right now. At ang kagalingan simula ulo hanggang talampakan, mararanasan mo today. Have faith in your heart. Andito ko man sa lugar na ito o nasa online, have faith in your heart that the manifestation of the Holy Ghost will manifest today. Ora karabasikarabbabahay. Have faith in your heart that there's be a transformed mind. There's be a transformed heart. There's be a transformed mouth. Ora karabasikarabbababahay. Ora karabashekarabahay. Oh, Holy Spirit, take charge today. 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 Ora karababahay. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Continue to move to your people today. Continue to move to our hearts today. Oh, rakarararararararahay. Oh,
is our prayer this morning, Lord. Kalapitan mo Ay kalakasan ko, wala kang ang katulad. Kapag nasisilayan ka, ika'y sambahin. Espiritu. Gawin mong panalangin sa Panginoon. Sa iyo'y sumasamo, Panginoon. Banal na Espiritu. Buhay ko ay hawakan mo. Ang kalapitan mo ay kalakasan ko. Wala kang ang katulad kapag nasisilayan ka. Ika'y sambahin, Espiritu Banal. Sa'yo'y sumasamo. Oh, hallelujah! Buhay ko ay hawakan mo. Ang kalapitan mo ay kalakasan ko. Wala kang ang katulad kapag nasisilayan ka. Ika'y sambahin, Espiritu. Sa'yo'y sumasamo, Banal na Espiritu. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Ang kalapitan Oh, Holy Spirit. ay kalakasan ko. Oh, Holy Spirit. Wala kang katulad. Oh, Holy Spirit. Oh, lakay. Silayan ka. Ika'y sambahin, Espiritu Banal. Change the way we think. Hallelujah. Ora karabashi karabahay. Buhay ko Just enjoy the presence of God this morning. ang kalapitan. Just enjoy the presence of God this morning. Kalakasan ko. Wala kang katulad kapag nasisilayan ka. Oh, Holy Spirit. Sambahin, Espiritu Banal. Taas po natin yung ating mga kamay sa Panginoon sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat sa katotohanan ng nagbabago ng aming mga buhay, walang iba kundi Ikaw. Maraming salamat sa paalala mula sa iyong salita that we have the Holy Spirit within us. Na yung Holy Spirit na yun hindi dapat nagigrieve. But that is Spirit within us, Lord God, dapat na i-edify at napapalakas sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga buhay. And it overflows, God, sa aming pong mga puso. Today, Father, lalabas po kami mula sa lugar na ito na merong binagong kaisipan, na merong binagong puso, na merong binagong buhay, at nananampalataya, Panginoon, na hindi kami lalakad the same old routines, kundi lalakaran namin, Panginoon, ang katuwiran, ang kalooban mo, Panginoon, sapagkat yun ang nais mo para sa amin. To become like you, para maging kamukha mo. God, maraming salamat sapagkat hindi namin kakayanin yon kung wala ang banal na Espiritu. Maraming salamat kasi alam namin, Panginoon, na ang banal na Espiritu ay nasa sa amin, kaya kaya namin i-overcome anuman yung aming pagdadaanan, anuman, Panginoon, yung mga problema, anuman yung mga challenges na aming kinakaharap, kaya namin i-overcome sapagkat ang banal na Espiritu ang kasama namin forever. Sabi mo sa iyong salita. Mga magulang at mga kapatid, sa umagang ito, tanggapin po natin ang mga pagpapalang nagmumula sa Panginoon. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, I receive. joy. I receive. The Lord increase your faith. I receive. The Lord increase your prayer life. I receive. The Lord anoint your lips. I receive. The Lord anoint your lives. I receive. In the name of the Father and of the
the Holy